2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See darkness over the earth, the thick darkness over the people, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Point. Christ is the Word's light, he and none other. Born in our darkness, he become our brother. If we have seen him, we have seen the Father. Glory to God on high. Prayer. Almighty God, Father of us all, every one of us is important to you. You prove that when you sent your Son, Jesus, to show us what you are like. He came willingly into the world and involved himself in the affairs of men, taking upon himself in the form of a servant, to prove that the way of love is the only way which makes sense. At this season of Advent, help us to realize that it is you, the Father of all, who comes to us in the person of Jesus Christ our Lord. Amen. As we light the first Advent candle, we hope for the fuller brightness that is to come. We wanted to remind us to watch for what God will give us and to see what He has already given. As we watch the candles burning, let us take a minute of silence and let's feel the presence of God in our midst. Oh God, we want to thank you for your gift of Christ, not just with words, but also with deeds. Help us to be grateful every day. Help us to meet our friends with understanding, our work with willingness, our responsibilities with patience. You have given so much to us. Help us to give hope, even a little to those who need us and our gifts, especially at this season of giving. Amen. Inahin ako po bawat isa ng tayo sa pagkakatuloy po ng ating gawain. Isang magandang umaga, isang malamig na panahon na naman sa araw na ito, tuloy nga na napakabili Diyos sa ating buhay. Tuloy nga sa kanya sinabi na kung saan ang dalawa, hindi pa sa dalawa na nakasipo sa inahin ko. We believe that God is in the midst of us. Kaya awitin na, before we start, tayo muli manalangin na. Takinan Diyos ang mga pangyarihan. Isa pa Panginoon Diyos, tumibilig pa sa salamat sa iyong salamat sa iyong pagkakatawad sa kanya, Lord God. Lord, this morning, O Lord God, we pray to you, to praise you, to sing you, to worship you, Lord God. O Lord God, ang hinahin ng mga bawat sa ng mga puso, O Lord God. Pakalis yung mga Lord God, na sama-sama kami gumagawa po, Lord God. Maraming salamat po. Ito, we praise you to worship you, in Jesus, we praise you, God. Amen. Hallelujah. A call to worship was taken in the book of Psalm 66, 1 and 2. Make a joyful shout to God. All the earth sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Amen. Hallelujah.
muli magsama-sama tayo umawit ng puri sa ating Panginoon Diyos. Umawit tayo na mayroong kagalakan sa ating puso. Hallelujah. Thank
Thank you for this wonderful day, O Lord God. Tunay nga, Lord, na napakasarap umawit ng mga Lord, sa mga oras na ito, Lord God, na binulog ko lang sa iyo, Lord God. Napakalinis mo nga, Lord God, ang ating puso. Kung meron na nakikita, Lord God, ang karumihan, Lord God, mga Lord, sa oras na ito, Lord God, upang sa ganon, Lord God, malinis na puso, malinis na isipan ng makapagpuri at mawag sa iyo. Hallelujah, tunay nga, Lord, na walang mahirap sa iyo. Wala kang katulad.
pray, Father, we thank you, O Lord. Tunay nga po na wala kayong katulad. Kayo ay Diyos na tapat. Kayo ang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Hindi kayo nagkulang. Kayo po, O Diyos, ang Diyos na patuloy pong nagsusustain sa amin. At sa umaga ito, patuloy kaming aalala, Panginoon, sa iyong pinakamalaking regalo sa katauhan, ang iyong anak na si Jesus. As we celebrate this season, O Lord, we pray, O God, na maghari ka sa puso ng bawat isa. Maghari ka sa aming bayan sa Pilipinas. Maghari kayo dito sa Taiwan. At kung saan man ay papangaral ang iyong salita, O Diyos, patuloy ito po'y lumaganap. Patuloy pong maitaas ang pangalan ni Jesus. Sa aming pagtitipon sa umagang ito, dalangin namin ang iyo pong mapagpalang kamay ang dumako sa lugar na ito. Abutin niyo po ang mga panalangin ng bawat isa. Kayo po ang Diyos na magpalakas, Panginoon, sa mga nanghihina. Magpatawad sa mga nagkasala. Magpagaling sa mga sakit at karamdaman. At sa lahat ng pangangailangan, kayo po ang Diyos na tugon. Panginoon, patuloy niyong ipagkaloob na ang banal na Espiritu ang siyang maging guro namin. Ang iyong salita ay magamit upang kami ay mabuksan at malinis, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang katotohanan mo'y nagpapalaya. Nagpatuloy po kami lumaya, O Diyos, at mamuhay ng malaya. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo rin po, O Diyos, ang patuloy pong gagalaw at kikilos, O Diyos, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may pinagdaraanan, O Diyos, may mga mahal sa buhay na may sakit at karamdaman, may mga pangangailangan. Kayo po ang Diyos na buhay, na bukas antay na. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagharian niyo kami sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon tayo lahat para sa pagbasa. Our scripture reading is taken from Esther chapter 10, verses 1 to 3. King Xerxes imposed a tribute throughout his empire, even to the distant coastlands. His great achievements and the full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are recorded in the book of the history of the kings of Media and Persia. Mordecai, the Jew, became the prime minister with authority next to that of King Xerxes himself. He was very great among the Jews, who held him in high esteem, because he continued to work for the good of his people and to speak up for the welfare of their descendants. This is the word of the Lord. Yes. Morning. Gandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa TIC Filipino Ministry. Sa umaga ito po yung pinaka-last sa series sa Book of Esther. Okay. At ito po ay pinakahamon na rin, no? Para sa ating lahat. It requires to live a worthy life. Sa Colossians 1 verse 10, ang pagkakasabi po, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good works. To bear fruit in every good works. No? So, sa atin, sa mundo, ang tao po ay often recognized
and honored by other people for many things, no? Siguro becoming successful sa mundo, having lots of money, making great invention, creating good works sa arts, no? Kamakailan lang, no? Yung sikat na art, di ba? Yung saging na nilagyan ng tape, yung mga ganon. And then building a large company or scoring a lots of points in games, nanalo, di ba? In honor yung Pilipinas dahil for the first time nanalo sa New Zealand. So, whether people recognize for that really matters, yung mga nire-recognize pa natin na yun ay may matter ba sa atin? Meron, lalo na pagka kahit saan, di ba, larangan, pagka ang isang tao ay merong 10% na dugong Pilipino at may nanalo, sabi natin galing sa Pilipinas yan. Pilipino yan, di ba? Kahit na yung kapatak na lang dugo ng pagka-Pilipinas. Baka nga di ba, si Miss Universe ngayon, di ba, Denmark siya, tatay niya, nag-work ata sa Pilipinas. Pwede na rin natin sabihin na, Pinoy din yun. So, now, maraming dahilan bakit nire-recognize ang tao, no? Ang mga Pinoy, mahilig tayo na mag-recognize, lalo na pagka merong kaugnayan kung Pinoy, no? Kahit na yan ay lumaki sa Amerika, doon at nire-represent niya yung bansang Amerika, basta nanalo yan, Pinoy yan. Now, discuss natin how God used Esther, King Xerxes, and yung incidents nung kay Queen Vashti with Haman. At nandun din si Haman para mangyari yung mga kalooban ng Diyos sa tao, to bring about yung purposes of God to His people. Sa panahon na yan, yung mga Hudyo. At napagdaanan din natin na si Haman ay galit na galit talaga sa mga Hudyo at sa kay Mordecai. Ngayon naman, titignan natin ang buhay ni Mordecai and how God used him to better the lives of the believers during his time. Yung mga believers scattered throughout the Persian Empire. So si Mordecai was recognized by the king na dahil doon sa kanyang malaking part. Basahin po muna uli natin yung sa 10, no? So, King Xerxes imposed tribute throughout the empire to its distant shore, and all his acts of power and might, together with the full account of the greatness of Mordecai, to which the king had raised him, are they not written in the book of the annals of the king of Media and Persia? Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes. Now, ayan na naman, no? Nangyari na naman kung paano si Joseph naging second in rank kay Parao, at si Daniel ganun ay naging second in rank nung panahon ni Nebuchadnezzar at ni Ciro. Ngayon naman, ito si Mordecai, no? Si Mordecai na Hudyo ay naging second in rank, no? At sabi roon, he was preeminent among the Jews and held in high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews. No? Ano niyo po, pag binasa natin yan at tingnan natin yung mga nangyayari ngayon, sasabihin natin, sana all Mordecai. No? Sana all Mordecai na ano? That all leaders will work for the good of his people, not good for his or herself. So, tingnan mo natin si Mordecai. Mordecai speaks up. Hindi ko naging tamen si Mordecai, hindi mo siya naging sarado, kundi sabi dito, Mordecai speaks up first for the king. No? Doon sa Esther chapter 2 verse 21, during the time Mordecai was sitting at the king's gate,
Bigtana and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate the king. So yung dalawa na opisyal ay nag-conspire, no? Na papatayin nila yung hari. But Mordecai, si Mordecai po ay isa doon sa mga mababang opisyal. And he could easily disregarded itong mga sinasabi ng dalawang opisyal. Why? First and foremost ay hindi naman siya Persian. Hindi siya Iranian. No? Siya ay Israeli. O siya ay Hudyo. Hindi siya mataas na opisyal. Meron iba pang opisyal na nakakaalam. Pero ginawa niya yung what is responsible, no? Yung responsible thing, and warned the king about this plot na gagawin ni Teres at ni Bigtana, no? Ngayon, tayo sa panahon natin ngayon, maaaring kung ikaw ay may naririnig, maaaring ang gagawin mo siguro, gagawa ka ng fake accounts, tapos saka mo i-post, di ba? Pwede yun, or kakausapin mo yung ano, yan, alam mo ba, may ganito, may ganyan, no? So, when we hear others slandering another or making plans to hurt people, or hurt our fellow brethren, kailangan natin ng wisdom and and then ng boldness. How can we speak up on behalf of those being plotted against or yung mga maaring gawan ng masama, no? So Mordecai speaks up. Mas malamang kasi na lalo na tayong Pinoy, ay bahala na yan, no? Kung sino man pare-parehas lang naman sila, di ba? Okay. Now, Mordecai speaks up hindi lamang para doon sa concern sa hari. Nung nalaman niya yung magiging problem ng mga Hudyo, he speaks up. Di ba? Kinausap niya ang mga ilang tao. He told them to urge her. No, her doon ay si Esther, to go into king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. So Mordecai knew that Esther would have to risk her life in order to speak for the king about Haman's evil plans. Ano yung evil plan ni Haman? Exterminate the Jews. So he spoke up in boldness to her, urging her to think of others who were helpless before herself. So si Esther, maganda na yung kalalagayan, no? Maaring silang dalawa, magtiyo ay maaring magpinsan ay maaring mas-save na, pero no. Mordecai speaks up, hindi lang siya nag-speak up for himself, kundi para sa kanyang mga kababayan, no? Makikita natin dito na si Mordecai speaks up kasi siya po ay selfless. And then Mordecai speaks up for justice, sa justisya, no? At yun nga, yun sa Esther chapter 10 verse 3, sabi dito, he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews. Nung siya po ay na-raise na sa isang mataas na position, mababa lang ng konti sa hari, no? Mordecai used his power, used his authority to speak up for the welfare of the people. So ginamit niya yung kanyang posisyon, hindi para itaas yung kanyang sarili, hindi para magpayaman, kundi para gumanda ang kalalagayan ng kanyang mga kababayan. No, isang bagay na napakainam, no, na pag-usapan, lalo na kung ikaw ay Pilipino ngayon. Now, as Christian, we should not forget that we too were once lost and living in darkness.
na tayo dati ay galing sa kadiliman at ngayon ay dinala sa kaliwanagan. At na kailangan tayong maging wise when to speak up, no? Maging bukas din tayo na tayo na naliwanagan ay maging liwanag sa mga taong nakapalibot sa atin. Amen. At gaya na lang nasabi natin na wala tayong sariling liwanag kung tayo lang, ngunit katulad ng isang buwan, tayo ay nanghihiram ng liwanag mula sa araw. Tayo na tao ay nanghihiram ng liwanag mula sa Panginoon. Tayo may naliwanagan ay nagiging liwanag para din sa iba. So, yung speaking for justice ay isa sa mga hinahanap ng Panginoon, lalo na sa mga religious leaders, no? Okay, ano pa yung makikita mo natin? Mordecai was recognized for being noble, no? He is honored. Sabi dito, he rode Mordecai and led him on horseback through the city street, proclaiming before him, "This is what is done for the man the king delights to honor." Nung malaman nung hari ang ginawa ni Mordecai, no, na hindi pa na-honor itong si Mordecai, he immediately sent Haman, si Haman na masama yung tangka sa mga Hudyo, he sent Haman to honor si Mordecai. Now, tayo man, mga kapatid, though we may not be honored, no, or praised by people na tinutulungan natin o tinulungan natin, no? Maaaring ang ilan sa inyo ay nakaranas noon ng ganoon, no? Yung tinulungan mo ay hindi ka napasalamatan, sa kauli-hulihan ay iba pa ang kwento. Ay kung naranasan mo man yun, ay praise God, tao na. Hindi ka nakaranas ng ganoon, marami. But let us always consider that we do good things out of obedience to God. At kung sino na tayo ngayon. At bilang mananampalataya, let us delight ourselves, no, na meron pong eternal promises of rewards ang Panginoon. Meron rewards na promise ang Panginoon. We should not seek our praise or honor from men, but yung honor and praise ay isik natin galing sa Diyos. Bakit? Dito, ano yung tao madaling magkaroon ng amnesia? No? Ang tao madaling mangyari yun yung makalimot, di ba? Hindi lang dahil tumatanda, pero natural sa tao yun. Natural sa tao na gawin mo ng 100 mabuti, magkamali ka ng 1 beses, ang 1 beses na pagkakamali mo ay mananatili at mawawala yung 100 mabuti. But itong si Mordecai was honored. He was honored. Okay. Ito si Mordecai, hindi rin niya in-expect yung royal treatment sa kanya, no? Kasi, alam niyo po, pagkatapos siyang maparada doon sa mga tao, di ba? Pinarada siya, in-honor siya. Alam niyo po, ang ginawa ni Mordecai, bumalik agad siya kung saan siya nakatira. Bumalik agad siya kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi siya nag-ikot, okay, paano niyo ganyan ang pasikat ngayon, diba? No, hindi niya nilagay sa kanyang my story, no? Wala dyan my story. Hindi niya nilagay sa kanyang pinarangalan ng hari, no? Walang gano'n, no? Hinayaan niya na ang Diyos ang mag-anak sa kanya. Okay, ano pa? He is feared, no? Kaya pinatakutan din siya. Sabi rin sa 9 verse 3, and all the nobles of the provinces, the satraps, the governors, and the king's administrator helped the Jews because fear of Mordecai has seized them. No? Ay, naging
Wala naman siyang ginawa para pagkatakutan siya, di ba? Kung maliban doon sa nakuha niya yung favor na mula sa Diyos na pinadaan doon sa hari. So Mordecai received power, authority, and glory by the king. Now from the king, no? Doon sa kanyang, dahil saan? Sa mga noble action niya, yung mga ginawa niya na kahanga-hanga. Na pinanhon natin ito si Mordecai. Maaaring nakikita natin yung kanyang mga ginawa ng hari, pero makikita rin natin, makita natin, na si Mordecai ay tahimik, no? Na inalagaan ang kanyang pinsan na orphan. Inalagaan niya yung kanyang orphan cousin, and then tinulungan niyang maligtas ang hari, and he spoke on behalf of his people. No? Now, nawa, hindi lang tayo sa tao matakot, kundi matakot tayo sa Diyos. Amen. Nakita natin na tayo po ay walang may tatago sa Kanya. At alam niyo po yung walang may tatago sa Kanya, yan po ay hindi mo yan dapat tinatatakutan eh. Dapat ay makita natin yung kung pwede natin pagkatiwalaan ng Diyos dahil walang may tatago sa Kanya. Ano mang mabuting itanim mo na hindi na, di ba kaya sabi ng Panginoon eh, pag magbibigay ka, huwag mo na ipaalam sa kaliwa mong kamay. Ang ibig na sabihin niya, alam na ng Diyos yun. Nakikita ka niya. Hindi mo kailangan i-broadcast. No? Though ngayon, magandang content yan, di ba? Pero, iwanan natin sila kasi alam buhay nila yun. Pero tayo bilang mananampalataya, yung alam natin, no? Sabi roon sa Ecclesiastes 12, na wala namang maitatago sa Diyos at darating ang araw-araw tayo sa Diyos, lahat ng lihim ay Kanyang titignan, no? Ibubunyag, mahahayag. Hayag sa Kanya ang lahat ng iyon. Kaya wala mo tayong kailangang pagdamdam, no? Yung pang lagi namin sinasabi, basta alam ng Diyos ang sa puso ko. Di ba? Yung mga ganon? Huwag mo na sabihin na alam ng Diyos sa puso. Kasi alam niya na yun. No, gusto mo yung ipaalam mo sa pinagsasabihan mo eh. Pero, diba? Alam na ng Diyos yun. No? Hayaan natin na ma-recognize tayo, hindi ng tao, kundi ng Diyos. Now, ano pa? Be more than just an average. No? Hindi, pangkaraniwan lang ako eh. Now, sabi ni Jesus, ito po yung pangako niya, sabi niya sa kanyang mga alagad, nung paalis siya, you can do more than this. Magagawa ninyo ang higit pa rito. At sa maraming panahon at pagkakataon, lalo na pagka humaharap tayo sa Diyos, at kilala din natin ang ating sarili, kilala natin kung gaano tayo mahina, kung gaano tayo marupok, no? At alam din yun ng Diyos. At maraming pagkakataon sinasabi natin, Lord, hindi mo ako magagamit kasi ganito ako, kasi meron akong ganito, kasi wala ako ng ganito. Di ba? At maraming pagkakataon na gusto tayong gamitin ng Diyos, at ang nakikita natin ay yung ating pagiging average, no? Or yung ating kawalan. Pero hindi nga ba, dahil marupok tayo, kaya mas maupunawaan natin ang mga tao na daraan o dumaraan sa mga pagsubok. Hindi kaya na inaalaw ng Lord na makita natin yung ating kahinaan para pag narinig natin yung mga tao na lumalapit sa atin, magkaroon tayo ng empathy. Na hindi natin makita yung ating kalakasan, kundi makita natin yung kalakasan na ibinibigay ng Diyos. Yes, tayo po ay may magagawa. Kasi hindi dahil sa kaya natin,
Kundi talaga hindi naman talaga natin kaya eh. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, diba? Yung mga alagad niya, after resurrection, naturuan niya na sila, meron na silang experience, pwede na silang mangaral. Pero ano sabi niya, wait, hintay muna kayo, hayaan ninyo na mapuspos kayo ng banal na espiritu, ma-empower kayo, and then you will be witnesses to me. Diba? Magiging witnesses ko kayo. Bakit kaya? Kasi kung walang empowerment ng Holy Spirit, magre-rely tayo sa laman natin, wala rin. No? Maaaring mainitin tayo, magagalitin, maiksi yung ating pasensya. Kung ikaw ay, sabihin natin, kung ikaw ay matalino at inilagay ka ng Lord sa mga medyo kailangan kumain ng mali, baka sabihin mo, kumain ka na. Or makita mo na ikaw ay bata at ang aalagaan mo ay medyo mga may edad sa inyo. Ganyan ang istorya ni Timothy. Si Timothy, isang kabataang pastor, inilagay siya doon sa mga may edad na yung mga matatalino, malaki siguro ang tingin niya sa sarili, maliit siguro ang tingin niya sa sarili niya. No? At, pwede ba ako dito? Ganito lang ako. Di ba? Kunti yung aking experience. Pero, kanino ba ang authority na ginagamit natin? Hindi ba sa Panginoon? Saan pa tayo nagre-rely ng authority? Sa experience ba natin? Hindi ba sa salita ng Diyos? No? So, be more than just an average. Go beyond human limitation. Kasi kung magre-rely tayo sa limitation lang natin, ay hindi tayo magagamit ng Panginoon. Or kung magre-rely tayo sa ability natin, mahirap din tayong gamitin ng Lord. No? Or magre-rely tayo sa itsura natin, maaaring hindi rin tayo gamitin ng Lord o hindi tayo magamit for His glory. Sabi nung naghahanap ang Diyos ng susunod na hari, ano sabi niya? Hindi tumitingin ang Diyos sa panglabas ng kaaliwan, kundi dito sa puso. Sa dinami-dami ng magkakapatid, yung si David nawala doon sa loob ng bahay ang pinilit ng Panginoon. Go beyond human limitation. Sabi doon sa Matthew 19 verse 26, with man this is impossible, but with God all things are possible. With God all things are possible. Na maaaring tayo, ang tinitingnan natin sa sarili natin, ay ganito ako, pero with God, nothing is impossible. Na tayo, na ordinary tao, ay pwede niyang gamitin sa extraordinary ways. Kung nagamit nga niya, no? Kung nagamit nga niya yung donkey. Yung donkey nakapagsalita. Di ba? Ginamit ng Diyos yung donkey. Nakapagsalita. Kahit pa yan, pwede magsalita. Na hindi niya kayang gamitin. Mga kapatid, lahat po tayo ay maaaring gamitin ng Panginoon. Actually, lahat po tayo. No? And go beyond legalism. Sabi rito, but now, by dying to what once bound us, we have been released. No? We have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old ways of the written code. No, alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit galit yung mga Pharisees doon sa ginagawa ni Jesus Christ. Kasi ang tingin nila kay Jesus Christ ay siya ay out of the book. No? Wala siya doon sa order. Kasi nandiyan na nila kung ano at naisulat na nila kung ano ang paglilingkod sa Diyos. Ganito ang paglilingkod sa Diyos. No? Sa oras ng panambahan, ganito ang gagawin mo. No? Pero narito ang Panginoong Yesus, nagpapagaling during Sabbath. Nariyan ang Panginoong Yesus
na nagsasalita regardless na tatanggapin mo o babaliwalayin mo. Diba? Nalin ang Panginoong Yesus na nangaral, no? Na hindi to please yung kanyang mga pinapangaralan, kundi ihayag yung katotohanan. And he go beyond doon sa mga nilagay na human boundaries ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law. So, be more than just an average. Wag mo tayong tumingin lamang doon, ito kasi nakasanayan, no? Nakasanayan kasi, di ba? Nakasanayan kasi na, magpatawag tayo ng prayer vigil, may 400, may 400, may 300 ka, libre pagkain, libre na. Kasanayan nga yun, kasanayan sa Pilipinas, no? Alam niyo kasi, mga kapastoran, may disposal yung disposal. Tapos inilalagay nila ako sa group chat, kaya nalalaman ko yung mga nangyari ko sa ang hirap lang, baka iba nanonood. Nakakaawat, Mga kapatid, yung society will box us. Yung mga nakasanayan will box us. Si William Wilberforce ay isang mananampalataya, mambabatas. Noong panahon niya, standard na pag ikaw ay may kaya, meron kang slave. Pero si William Wilberforce ang ginamit ng Diyos doon sa Inglaterra noong kanyang kapanahunan para mabuwag yung slavery. Noong kapanahunan niya, box yung mga tao is normal kasi kinalakihan na nila. Pero bumalik siya sa katotohanan ng salita ng Diyos na nung panahon ni Kristo, there are neither Jews nor Greek, women or men. Nung panahon ni Kristo Jesus, pantay-pantay. At sa katotohanan na yun, tumayo siya at nag-umpisang gumawa ng batas laban sa slavery. Nakuha mo natin, no? Kung ang mangyayari, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang ilalagay natin doon sa ating sitwasyon, may mangyayari na kahit tayo ay ordinaryong tao, no? We will go beyond doon sa tinatawag na nakasanayan. Diba? Nakasanayan. Kahit naman saan di ba? Kahit nasabihin sa trabaho, nakasanayan, ganito na lang yan you just go with the flow. Now, tingnan mo natin sa Micah 6 verse 8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Ano raw yung nire-require ng Diyos sa atin? To act justly, love mercy, to walk humbly before God. Na patas tayo, irregardless kung ano yung laman ng bulsa ng tao, hindi yun yung magiging gravity ng ating pakikipag-relate, pakikipag-usap, kundi dahil sa ang tao na yan ay nilikha ayon sa walis ng Diyos. Na ang tao na yan ay minahal ng Panginoon. Ang tao na yan ay kasama doon sa pinag-alayan ng dugo ni Jesus. Nang bawat isa ay mahalaga. To act justly. And to love mercy. Diba? Matatandaan natin paano pinakita ng Panginoon yung love mercy. Na kung paano ang gusto ng Diyos ay mercy over doon sa kamatayan. Or inilapit sa kanya yung babae na nahuli sa pangangalo niya. Yes,
Sabi sa salita ng Diyos, sabi sa Old Testament, pwede nilang baguhin, pwede nilang patayin. No? Pero saan tumayo ang Panginoon? Mercy. Ano ba yung mercy? Yung awa. Yung awa ay hindi ibibigay sa iyo yung karapat-dapat mong matanggap. Yun yung awa. Yung awa ay nahuli ka, dapat kang ikulong, pero dahil nalaman nila na kaya ka kumuha ng kamatis, ay dahil meron kang mga anak na nagugutom, di ba? At yung pulis na nakahuli sa iyo, naawa sa iyo, siya ang pumunta doon sa market, binayaran yung nakuha mo, at bukod sa yun yung awa, hindi ka kinulong. Ano yung grace? Ano yung biyaya? So, hindi ka kinulong, binayaran yung nakuha mo, ang biyaya doon ay, pagkatapos niyang bayaran yun, sinabi niya, ito ang 10,000, bilhan mo yung pamilya mo. That is grace. Unmerited favor. Alam niyo, ganun tayo eh. Kinawaan tayo ng Diyos, karapat-dapat tayo mapunta sa impyerno, niligtas tayo ng Panginoon awa. Dapat hindi na tayo naglilingkod sa Diyos, pero anong ginawa niya? All of us receive spiritual gifts. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na maglingkod. And that is grace. No? Pinagpapala ka ng Panginoon, and that is grace. At yung grace na yun nag-a-abound. Unmerited favor. No? At ano pa yun? Na habang nararanasan natin yun, hindi yun magpaparami sa ulo natin, kundi patuloy na magagamit upang tayo ay maging instrumento na maituro natin, hindi ako ang Diyos. Hindi ako ito, hindi yung dahil ko, hindi yung usay ko, hindi dahil sa ano pa mang meron ako, kundi dahil sa awa at biyaya ng Diyos, kaya ako nakakalakad ng ganito, kaya ako nakakapagpatuloy, kaya ako nakakapaglingkod. No? Walang na itataas, kundi ang Diyos. To act justly, to love mercy, and to humbly before God. No? To walk humbly before God. When we do what God asks us to do, we are doing what is good. Now, tingnan mo natin. Tatlong bagay na nais ko pong iwan sa atin as we close itong series na ito. Doing good pleases God. And it's good to do what is right. To take care of others and to serve others before us. Na tayo mismo ay hindi maglilingkod para lang sa sarili natin, kundi para din sa kapakanan ng ito. At kung maaari, mangarap tayo na loobin nawa ng Panginoon na maging ang mga pinuno natin will do what God pleases, do what is right, no? They will take care of others and they will serve others first. Hindi yung sarili lamang. No? Pangalawa is as we submit to obey God, He can come in and mold us into vessels that change the world. As we submit ourselves to God, as we submit doon sa mga challenges na haharapin natin, doon sa mga circumstances na ilalagay tayo ng Diyos, na hindi tayo magre-rebelde sa Kanya, nasasabihin natin katulad ni Job, nung mawala yung kanyang mga anak, nung mawala yung kanyang mga ari-arian, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ng Diyos. Nung nasa gitna
ng kawalan, sa gitna na nawala yung kanyang pinakamamahal sa buhay, hindi mo siya nagmataas, hindi niya sinisi ang Diyos, kundi sa gitna ng mga bagay na yon, natuto siyang magpuri sa Panginoon. He submitted to God's sovereignty, na ang Diyos ang nakakaalam. He recognized na ang lahat ng yun ay pinahiram ng Diyos at ang Diyos ang nagbawi at pinuri niya ang Diyos. We submit, we obey God, and as we submit and obey God, we will come into our situation. Nung natuto ng tanggapin ni Job, nung hindi niya maunawaan, nagtanong siya sa Diyos, bakit ganito, bakit ganyan, sinagot siya ng Panginoon ng maraming tanong. At nung nag-submit na siya sa Panginoon, na-restore yung kanyang health, na-restore yung kanyang mga kaibigan. Yung mga kaibigan niya na umalis noon, bumalik sa kanya, nagbigay pa sa kanya, na-restore yung kanyang wealth, nagkaroon siya uli ng pamilya. God could come in sa situation natin. Pero alam niyo yung pinakamahalaga doon? Hindi yung na-restore na bagay, kundi kung ano tayo naging. Yung naging character natin. No? Yung na-bold tayo. Kasi tayo para tayo putik eh. At ang Diyos ay yung Father. Siya yung maestro, no? Minumold tayo ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay mamold tayo sa kagustuhan ng Panginoon. At ano man yung dumarating sa atin, nakikita natin, bago pa nangyari ito, may solusyon na ang Diyos. Hindi ko man gusto itong nangyayari na ito, alam ko na bago pa dumating ito, narito na ang Diyos sapagkat siya ay eternal. Yun yung prevenient grace of God na bago pa mangyari ang isang bagay, may inihanda na siya. At yun po, minumold tayo. At kung titignan natin yung kay Esther, di ba? Hindi naman yung bagay na yun ay hindi yung nag-umpisa nung Esther chapter 1. Nangyari, nagsimula yun nung 1 Kings, 2 Kings, nung sa aklat ni Jeremiah, nangangaral si Jeremiah, magbalik loob kayo, napakatigas ng ulo ninyo, no? At dahil sa katigasan ng ulo nila, sila inasakop. Napadala sila doon sa Babylonia, tapos yung Babylonia, nasakop ng Persia. So, ang tagal yung daang taon yung bago nangyari ito. Pero bago pa nangyari yun, sinabi na ng Panginoon, no, my plans for you is to prosper you, give you hope, and a future. Diba? Kasi 70 years sila mag-i-stay doon sa ganung kalalagayan. Pero itong sila, Mordecai, sila Esther, ay nag-extend ng contract. 70 years lang ang contract nila eh. Nanatili sila sa Persia. Hindi sila pumalit. Pero kahit na iyon, ay ginamit pa rin ng Panginoon para maligtas yung kanyang mga tao. Pagka sinabi natin sovereign ng Lord, hindi lang yung nakatuon sa sarili natin. No? Alam niyo ba, nung pinili tayo ng Panginoon, sabi sa Ephesians chapter 1, pinili tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sarili natin. Anong gagawin natin doon? Wala tayong magagawa kundi magpasakot sa kalooban ng Diyos. At magpamolde sa Kanya. Lord, hindi ako magmamolde ng buhay ko. Ikaw ang magmolde sa akin. Ikaw ang magmolde ng puso ko. Ikaw ang magmolde ng isip ko. Kasi kung ako lang, kung tayo lang, no? Maaaring iba yung ating maging kaisipan, di ba? Panguli, we may not
receive glory or honor in this life. Dahil namuhay tayo na may takot sa Diyos. But definitely, He will reward us. He will reward us. Kung hindi man sa buhay na ito, doon sa final awarding ceremony. Amen. Yung lahat nandito, rehearsal lang eh. Ang pinakamahalaga doon, darating ang araw. Kaya nga po, huwag po tayong magmadali. At pag din po tayo maghanap ng recognition from men. Bakit po? Kasi yung tao, limitado. Mga leaders, limitado. Hindi na ako babalik sa church na yun. Bakit? Hindi ako kinamayan ng pastor. Kala mo, kalbo naman, di ba? Mga kapatid, ituon natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Ituon natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Hanapin natin yung satisfaction natin, yung success natin sa buhay. Doon sa pamumuhay ng matapat. Kasi doon tayo tinawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos to be faithful. At tawa, yung buhay nito ni Esther, no? Alam niyo yung buhay ni Esther? Kung titingnan natin, kung siya ay within the box, kung naka-box siya, at legalist siya, hindi siya sasali sa beauty contest. Mapapago natin. Diba? Hindi siya sasali sa beauty contest. Kaya ang hirap mag-judge eh, di ba? Pag di ba nga, Christian ba yan? Bakit? Huwag tayo mag-judge, no? Kung ano man yung journey ng isang tao, yung journey na yon ay minumolde siya ng Panginoon. Huwag mo natin husgahan yung kalat niyang pinagdaraanan. Bakit? Kasi bago pa yon, may inilagay na natakbuhin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Minumolde tayo individually ng Diyos. Ano pa nakikita natin, no? Kung nakakahon lamang sila, dapat nagturo na sila sa Israel. Doon lamang sila kasi naroon yung templo. Tingnan mo natin dito, no? Alam niyo sila, Mordecai, sila Esther. Wala po silang temple worship. Wala po sila sa temple. But they were able to worship, to serve God, and to live according to His purpose during their lifetime. Kasi yung worship, yung pagigib sa honor ng Lord is matter of heart. No? At nawa, maging ganun din tayo. Na hindi natin ikulong ang sarili natin doon sa mga norms na o mga nakasanayan na. Kundi makita natin how tayo ay binumold ng Lord. At yung mga experience natin, yung journey natin as Christians, ay for His glory. Kasi lahat ng ito ay dapat nakadutong sa kanyang story. Story na pagliligtas, pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo kung lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord, we praise You and we honor You, O God. Katulad po ni Esther, O Lord, at ni Mordecai, nawa sa aming kapanahunan, mabuhay kami ayon sa iyong kalooban. Patuloy po, O Diyos, dalangin din namin na katulad nawa ni Mordecai, kakalooban yung kami ng mga pinuno na ang pinuuna ay ang kapakanan mo at kapakanan ng mga tao
higit sa sarili. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay ang dumako sa puso sa buhay ng bawat isa. Maging Esther kami at maging Mordecai kung saan mo kami nilagay. Na magiging tinig kami para sa mga tao. At magiging liwanag kami, O Diyos, kung saan mo kami nilagay. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat bago pa man nangyari ang lahat ay naroon ka na. At kilala mo ang Panginoon ng bawat isa at minumolde mo kami. Sinishape mo kami ayon sa iyong kalooban. Salamat sa pribilegyo na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hindi tayo gagawin muli. Salamat sa mensahe. Mga kapatid, hindi tayo sumabawag sa atin. Na kung ano man na meron tayo tayo ng berta. Hindi tayo nagpakinggan. Kaya natin, baka sulit na alam, eh tayo naman gamitin ang Panginoon Diyos. Kung nakita mo, basta ibigyan natin Panginoon, hindi natin ang todo ang Panginoon Diyos. Lagi natin tatandaan, hilintihan tayo ng Diyos, surrender natin sa Kanya, kaya ang bagay na meron tayo, ang lahat ng bagay na mga kapagdaran. Hindi natin sa Panginoon Diyos. Amen.